Tapusin na natin ito ngayong gabi. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ng malakas, kundi tahimik at maingat na isinulat ng mga daliri ni Dominic sa screen ng kanyang telepono, habang ang kanyang asawang si Tess ay nagpapakasakit sa harap ng nagbabagang kalan. Ang init ng singaw mula sa kumukulong sarsa ng kaldereta ay pumapalo sa namumulang mukha ni Tess. Tiniis niya ang hapdi nang tumalsik ang mainit na mantika sa likod ng kanyang palad, nag-iwan ng isang mapulang marka na mabilis na namaga. Hindi niya inalintana ang sakit, bagkus isang pagod ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal at buong puso niyang inihanda ang paboritong putahe ng asawa, ang nag-iisang pagkain na minsan nitong sinabing nagbibigay rito ng tunay na kaligayahan. Nang maramdaman niya ang 2 braso na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran, nawala ang lahat ng bigat ng kanyang araw bilang isang abalang negosyante. Ipinatong ni Dominic ang baba nito sa kanyang balikat. "Hon, ang bango naman yan. My favorite." Malambing na wika ni Dominic. Ang boses ay puno ng pamilyar na init na laging nagpapabilis sa tibok ng puso ni Tess. "Gusto kong maging perfect ang gabi natin, Dom. Happy anniversary!" Tugon ni Tess habang hinahaplos ang braso ng asawa na nakabalot sa mamahaling tela ng suit na siya mismo ang bumili noong nakaraang buwan. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi nakita ni Tess ang malamig na kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Habang yakap siya ni Dominic sa isang braso, ang kabilang kamay nito ay hawak ang telepono sa ibaba ng counter. Mabilis na ipinadala ang mensahe sa ibang babae. Ang pagmamahal ni Tess ay kasing init at kasing tapat ng pagkaing nasa harap nila, habang ang katapatan ni Dominic ay matagal nang naging kasing lamig ng yelo. Matapos ang isang masaganang hapunan kung saan inubos ni Dominic ang bawat higop ng sarsa at bawat hiwa ng karne nang may pilit na ngiti. Inalok niya si Tess ng isang sorpresang paglalakbay. Walang pag-aalinlangan, sumunod ang asawa. Ang mga patak ng ulan ay walang awang humahampas sa salamin ng kanilang sasakyan habang binabagtas nila ang madilim at palikulikong kalsada paakyat sa kabundukan. Ang amoy ng basang lupa at mamahaling balat ng upuan ng sasakyan ay naghahalo sa loob ng masikip na espasyo. "Saan ba tayo pupunta, Dom?" Ang lakas ng ulan, medyo delikado ang daan. Mahinang tanong ni Tess, may halong pag-aalala, ngunit nandoon ang buong pagtitiwala. "Trust me, Tess. Surprise nga, di ba? Gusto kong ipakita sa iyo ang view ng buong syudad mula sa itaas. It's a special place for a special night." Sagot ni Dominic, ang mga mata ay nakatutok sa madilim na kalsada. Hindi man lang sulyapan ang asawang nakaupo sa kanyang tabi. Tumigil ang sasakyan sa isang mapanglaw na bahagi ng bangin, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng ilaw na kumukurap-kurap sa gitna ng unos. Ang malamig na hangin ay humihiwa sa balat nang lumabas sila ng sasakyan. Niyakap ni Tess ang sarili dahil sa panginginig. Agad na hinubad ni Dominic ang kanyang makapal na suit jacket at ipinatong ito sa mga balikat ng asawa. Sa sandaling dumampi ang tela sa kanyang katawan, nilanghap ni Tess ang pamilyar at mamahaling halimuyak ng pabango ni Dominic. Tom Ford. Ang regalong binili niya para rito upang ipagdiwang ang araw na ito. Ang amoy ng karangyaan, ang amoy ng kanyang sariling pinaghirapang pera, ang amoy ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Tumingala si Tess sa asawa, naghihintay ng isang halik o isang matamis na salita sa ilalim ng ulan. Ngunit nang dumapo ang mga kamay ni Dominic sa kanyang mga balikat, hindi ito upang yakapin siya ng mahigpit. "Sana maintindihan mo, Tess," bulong ni Dominic. Ang boses ay walang bakas ng emosyon, mas malamig pa sa hanging humahagupit sa kanila. "Nakakasakal na kasi ang anino mo." Bago pa man maproseso ng isip ni Tess ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang matinding puwersa mula sa mga kamay ng asawa. Isang malakas at marahas na pagtulak.
Nawala ang lupa sa kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng pagkahulog ay mabilis na kinain ang kanyang ulirat. Wala siyang naging pagkakataong sumigaw. Ang tanging namayani sa kanyang isipan ay isang matinding pagkabigla na unti-unting napalitan ng isang nakakapasong kahihiyan. Hiya sa kanyang sariling katangahan, hiya sa pagiging bulag. Habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim sa ilalim ng bangin, isang mapait na katotohanan ang biglang tumama sa kanya. Ang lakas na ginamit ni Dominic laban sa kanya ay nagmula sa mismong pagkaing inihanda niya ng buong pagmamahal. Ilang oras lang ang nakalipas. Para bang siya mismo ang nagbigay buhay sa sariling kapahamakan. Ang pag-ibig na inalay niya ay siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa matigas na lupa at makakapal na sanga. Isang pagkakadurog na umabot hanggang sa pinakasulok ng kanyang pagkatao. Ang lamig ng putik ay unti-unting gumagapang mula sa kanyang mga sugatang binti, paakyat sa kanyang gulugod. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga ng maayos. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagkawasak, ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng anumang natitirang tiwala sa mundong ito. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang katanungang tahimik na umaalingaw-ngaw sa kanyang duguang isipan. Mula sa ibaba, sa gitna ng kanyang humihinang kamalayan at papalyang pintig ng puso, nakita niya ang huling tanawin bago tuluyang magdilim ang kanyang mundo. Ang dalawang bilog na liwanag mula sa sasakyan ng kanyang asawa ay gumuhit sa kalangitan. Umikot ang sasakyan at walang pag-aalinlangang lumisan, iniiwan siyang isang sirang alaala sa ilalim ng walang awang ulan. Ang matinding buhos ng ulan ay tila naghuhugas sa mga kasalanang ginawa sa itaas ng madilim na bangin. Sa gitna ng makapal na kadiliman at masukal na damuhan, isang makipot na liwanag mula sa isang lente ang naghahanap ng kasagutan. Si Joaquin ay halos gumapang sa madulas na putik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi sa matinding takot na baka huli na ang lahat para iligtas ang kaisa-isang babaeng matagal na niyang palihim na pinoprotektahan. Nang matamaan ng liwanag ang isang nakabulagtang figura sa ilalim ng nabaling puno, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Joaquin. Nakita niya si Tess, ang dating pino at marangyang babae, ay nakabaon sa malamig na dumi. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pasa, ngunit may isang mahinang pag-angat sa kanyang dibdib na nagpapatunay na hindi pa siya tuluyang sumusuko sa kamatayan. Binuhat niya ito ng buong pag-iingat. Isang tahimik na panata ang namuo sa kanyang isipan habang tinatahak ang daan paalis sa lugar na yon. Isang katanungan ang mananatiling nakabaon sa gabi. Kung paano nalaman ng isang pinuno ng seguridad ang eksaktong lokasyon ng isang lihim na krimen sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Valderrama, isang perpektong dula-dulaan ang nagaganap. Ang amoy ng mamahaling mga bulaklak para sa pagluluksa ay naghahalo sa masangsang na pabango ni Doña Veronica na sumasakop sa buong bulwagan upang itago ang baho ng kanilang mga budhi. Nakaupo si Dominic sa malambot na upuan, nakayuko at kunwaring pinipiga ang mga mata upang magmukhang namamaga sa walang humpay na pagtangis. Lumapit ang matanda at hinaplos ang likod ng kanyang anak-anakan. You have to be strong, anak. Ganyan talaga ang buhay. Kinuha na siya ng Diyos ng maaga. Ang mahalaga ngayon, nasa kamay mo na ang kumpanya na matagal na dapat naging sayo. Wika ni Doña Veronica. Ang boses ay puno ng huwad na pag-unawa na nagtatago ng isang malalim at mapag-imbot na tuwa. Para sa kanila, ang nawala ay hindi isang miyembro ng pamilya, kundi isang balakid na matagumpay nilang naalis sa landas ng kayamanan. Samantala, isang nakakapasong hapdi ang sumalubong kay Tess nang unti-unting bumalik ang kanyang kamalayan sa isang hindi pamilyar na lugar. Wala na ang amoy ng ulan at basang lupa. Pinalitan ito ng malamig at matapang na amoy ng alkohol
at gamot sa loob ng isang pribado at tagong silid pagamutan. Nang subukan niyang idilat ang kanyang mga mata, ang nakakabulag na puting ilaw sa kisame ay nagbigay ng panibagong kirot sa kanyang ulo. Bawat paghinga niya ay tila may mga pinong bubog na pumupunit sa kanyang baga. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa makapal na bendahe, nakagapos sa kama bilang isang bilanggo ng sarili niyang trahedya. Sa gilid ng kanyang higaan ay nakatayo si Joaquin. Ang mga mata nito ay may malalim na anino ng pagod, ngunit may dalang matatag na presensya. Sa halip na magsalita ng mga walang kwentang pag-alo, itinuro ni Joaquin ang telebisyon na nakasabit sa dingding na walang patid, na nagpapalabas ng mga gumagalaw na imahe. Ang balita ay nagmumula sa mismong mansyon ng mga Valderrama. Isang seremonya ng pag-alaala sa kanyang di umano'y trahedyang pagpanaw. Nakita ni Tess ang mukha ng kanyang asawa sa ibabaw ng kumikinang na salamin ng screen. Ang taong walang awang nagtulak sa kanya sa bangin ay ngayon ay pilit na nagpapahid ng luha sa harap ng mga mamamahayag. Ngunit ang nagpatigil sa sirkulasyon ng dugo ni Tess ay ang babaeng nakatayo sa likuran ni Dominic. Si Bianca, ang pinagkakatiwalaang sekretarya na laging ngumingiti sa kanya sa opisina. Unti-unting lumapit si Bianca at iniabot kay Dominic ang isang pirasong tela upang punasan ang luha nito. Nakilala ni Tess ang bagay na yon. Ito ay isang panyo na gawa sa pinong seda na siya mismong nagborda ng inisyal ng kanyang asawa noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Ang paboritong panyo ni Dominic na iningatan niya ng maraming taon, ngayon ay hawak ng babaeng kinalaguyo nito, ginagamit upang kumpletuhin ang palabas ng kanilang karumaldumal na panlilinlang. Ang panyong sumisimbolo sa kanyang pagiging asawa ay ginagamit ngayon upang ipagdiwang ang kanyang kamatayan. Isang malamig na panginginig ang gumapang mula sa talampakan ni Tess patungo sa kanyang dibdib. Ang matinding kirot ng kanyang mga nabaling buto ay biglang nawalan ng saysay kumpara sa matinding pagkadurog ng kanyang pagkatao at sa nakakapasong galit na unti-unting sumasabog sa kanyang mga ugat. Lumapit ang isang nurse na may hawak na hiringgilya upang magturok ng malakas na gamot pampatulog sa kanyang swero. Ngunit gamit ang natitirang lakas sa kanyang nanginginig na kanang kamay, mahigpit na hinawakan ni Tess ang pulso ng nurse upang pigilan ito. Ikinagat ni Tess ang kanyang mga ngipin sa kanyang sariling ibabang labi hanggang sa mabaon ito sa laman at malasahan niya ang init ng sariling dugo. Ang kalawangin at maalat na lasa ay kumalat sa kanyang dila. Ito ang magsisilbing paalala niya na siya ay buhay pa. Tiningnan niya si Joaquin. Ang mga mata niyang dati ay puno ng maamong pagmamahal ay ngayon ay kasing talim at kasing lamig ng basag na salamin. "Huwag niyong patayin ang sakit, Joaquin. Kailangan kong maramdaman ito." Hirap na hirap, ngunit matigas na wika ni Tess. Ang boses ay paos at nagdadala ng bigat ng 1,000 sumpa. "Bigyan mo ako ng laptop. Ngayon na." Ang marangyang bulwagan ng mansyon ng mga Valderrama ay mabilis na nilamon ng matapang at nakasusuyang amoy ng murang kemikal na panlinis. Inutusan ni Doña Veronica ang mga kasambahay na kuskusin ang bawat sulok at bawat muebles na may bakas ng presensya ng yumaong asawa ng kanyang anak. Kasabay ng pagpawi sa banayad na halimuyak ng mga paboritong bulaklak ni Tess, unti-unting nangibabaw ang mabigat at masangsang na usok ng insenso na paboritong sunugin ng matanda. Isang amoy na nagdedeklara ng kanyang ganap na pag-angkin sa teritoryong hindi naman sa kanya. Malaya na siyang naglalakad sa mahabang pasilyo ng kabahayan. Kasunod si Bianca na ngayon ay buong pagmamalaking nakasuot ng isa sa mga mamahaling silk robe ni Tess na tila bagong reyna ng tahanan. Sa loob ng tahimik at madilim na silid pagamutan na milya-milya ang layo, nasasaksihan ni Tess ang lahat. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang laptop ay nagbibigay ng malamig na anino sa kanyang namumutlang mukha. Ang nakatagong kamera na inilagay niya noon sa sala para sa seguridad
ay naging bintana niya ngayon sa ganap na pagkakanulo ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nakita niya kung paano walang pakundangan na kinuha ni Doña Veronica ang malaking litrato ng kanilang kasal na nakapatong sa ibabaw ng piano. Ang larawang yon na sumisimbolo sa kanyang pinakadakilang pangarap at pinag-alayan ng kanyang kabataan ay walang awang inihagis ng matanda sa loob ng isang itim na supot ng basura kasama ng mga tuyong dahon. Buti naman at naayos na ang lahat. Nakakasuka na ang mukha ng babaeng iyan dito sa bahay natin. Mataray na pahayag ng matanda habang pinapagpag ang mga kamay na tila nandiri sa alikabok ng nakaraan. Lagi niyang ipinapamukha na galing sa kanya ang lahat. Utang na loob na nga niya na pinakasalan siya ng anak ko dahil wala naman siyang sariling pamilya. Siya pa ang may ganang magmando. Ngayon, sa atin na ang nararapat. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng matanda ay tila asidong ibinuhos sa nag-aalab na kaluluwa ni Tess. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyang pinatay ang liwanag mula sa makina. Kasabay ng paglaho ng imahe sa screen ay ang tuluyang pagkamatay ng mahina at mapagbigay na si Tess Valderrama. Mahigpit na kumapit ang kanyang mga nanginginig na daliri sa metal na hawakan ng kanyang higaan na nag-iwan ng mapupulang marka sa kanyang mga palad. Sinubukan niyang ihakbang ang kanyang binti na balot pa rin ng mga bendahe at suportang bakal. Ang matinding kirot na gumuhit mula sa kanyang basag na tuhod hanggang sa kanyang baywang ay nagpahirap sa kanyang paghinga. Pinipilit siyang mapaluhod sa malamig na sahig. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang kanyang mga luha. Nilunok niya ang matinding pait na nagbabadyang sumabog mula sa kanyang dibdib. Gagamitin niya ang pisikal na parusang ito bilang pundasyon ng kanyang pagbangon. Bawat hakbang na may kasamang hapdi ay isang matibay na hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang ninakaw na pagkatao at pagyurak sa dignidad ng mga nagtapon sa kanya. Sa kaparehong araw na yon, sa loob ng maluwang na opisina na dating pinamumunuan ni Tess, buong kayabangan na isinulat ni Dominic ang kanyang pangalan sa huling dokumento na naglilipat ng lahat ng lokal na ari-arian ng kanyang yumaong asawa sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Isang ngiti ng huwad na tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lubos na naniniwalang hawak na niya ang buong imperyo at tuluyan na siyang nakawala sa anino ng babaeng minsan niyang ginamit bilang tuntungan sa lipunan. Ngunit ang hindi alam ni Dominic at ng kanyang mga sakim na kasabwat, ang yaman na pilit nilang inagaw mula sa duguan niyang mga kamay ay isang maliit na patak lamang ng mas malalim at mas malawak na karagatan. Sa loob ng malamig na silid pagamutan, sa tulong ng isang ligtas na koneksyon na maingat na inihanda ni Joaquin, dahan-dahang itinuon ni Tess ang kanyang mga nag-aalinlangang daliri sa keyboard. Ang kanyang balat ay puno pa rin ng mga bakas ng hiwa at paso. Ngunit ang kanyang isipan ay naging mas matalas pa sa patalim na handang pumatay. Sa pamamagitan ng isang madiing pagpindot sa sistema, tahimik niyang inililipat, inilihim at isinara ang lahat ng akses sa kanyang bilyon-bilyong pondo na matagal na niyang nakaimbak sa mga pribadong dayuhang bangko. Mga pondong hindi kailanman nakita, naamoy, o pinangarap ng kanyang walang pusong asawa. Ang laro ay hindi pa natatapos at ang tunay na nagmamay-ari ng entablado ay naghahanda pa lamang para sa kanyang pagbabalik mula sa mga abo. Isang buong taon ang tahimik na lumipas, inaanod ang mga bakas ng nakaraan, kasama ng mga natuyong luha at pag-asang matagal nang nabasag. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng malapad na salamin ay hindi na ang maamong asawa na madaling patahimikin ng matatamis na salita at huwad na yakap. Ang pino at mahabang buhok ni Tess ay pinalitan ng isang maikli at walang awang gupit na bumabagay sa matalim na kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang maamong si Tess. Ang nagmamay-ari ng refleksyong yon ay si Wisteria Monteverde, isang babaeng hinubog ng sariling pagkawasak. Sa loob ng malilim at pribadong tanggapan na inihanda ni Joaquin para sa kanya, nakalatag sa ibabaw ng mahabang mesa
Ang patong-patong na mga dokumentong pinansyal, maingat at lihim itong nakuha ni Joaquin mula sa mga nakatagong sinupa ng kumpanya. Bawat pahina ay nagpapatunay na 3 taon pa bago ang malagim na gabi sa bangin. Inumpisahan na ni Dominic ang unti-unting paglimot sa kanyang mga sumpa. Nakita ni Wisteria ang mga huwad na pirma at malalaking halagang inilabas ng walang pahintulot upang tustusan ang mga palpak na proyekto ng kanyang asawa. Ngunit ang nagpatigil sa pagdaloy ng hangin sa baga ni Wisteria ay isang tiyak na kapirasong papel. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng mga alahas, nakapangalan para sa isang mamahaling kwintas. Paboritong tatak ni Bianca, ang petsa na nakalimbag sa itim na tinta ay tila isang patalim na walang awang humiwa sa isang pilat na pilit niyang kinalimutan. 2 taon na ang nakararaan, iyon ang mismong araw na nakaratay siya sa malamig na higaan ng ospital. Iyon ang araw na naramdaman niya ang pagdaloy ng sariling dugo sa kanyang mga hita. Nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang hindi pa naisisilang na anak. Habang siya ay nagmamakaawa sa Diyos at nagtatanong kung anong kasalanan ang ginawa niya para bawian ng anak, ang kanyang asawa ay masayang bumibili ng diamante para ibalot sa leeg ng ibang babae. Isang malamig na panginginig ang gumapang sa balat ni Wisteria. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang dibdib ay sumikip sa isang uri ng puot na napakalinaw. He didn't just cheat on me, Joaquin, matigas ngunit basag na wika ni Wisteria. Hindi inaalis ang paningin sa resibo habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa gilid ng mesa. Ginawa niya akong alkansya para pondohan ang kalaguyo niya at ang sarili niyang kahangalan. At ang mas malala, hindi niya kayang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Someone inside the finance department has been forging my signature for years. May kasabwat siya. Lumapit si Joaquin. Ang kanyang malapad na balikat ay nagbigay ng isang pamilyar at ligtas na harang laban sa lamig ng silid. Hindi siya nagsalita ng mga salitang puno ng awa. Sa halip, ibinaba niya ang isang mainit na tasa ng tsaa sa tabi ng kamay ni Wisteria. Isang banayad na paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. We will find them all, Wisteria. Iisa-isahin natin sila. Mahinahon, ngunit mapanganib na tugon ni Joaquin. Handa na ang lahat para sa art auction ngayong gabi. Nandoon ang target natin. Kinagabihan, ang makinis at mahabang itim na sasakyan ay marahang huminto sa harap ng marangyang pasilidad kung saan gaganapin ang eksklusibong subasta ng mga sining. Ang hangin ay amoy mamahaling alak at matinding ambisyon ng mga taong nabubuhay sa kasakiman. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, iniluwal nito ang isang bagong reyna ng lipunan. Ang bawat hakbang ni Wisteria sa ibabaw ng pulang carpet ay nagdadala ng kapangyarihan at pag-uutos ng respeto. Ang kanyang itim na bestida ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Itinatago ang mga pisikal na galos mula sa nakaraan. Habang naglalakad siya papasok sa Grand Hall, mula sa kabilang dulo ng bulwagan, natigilan si Dominic habang hawak ang isang kristal na baso ng alak. Ang mga mata ng lalaki ay mabilis na napako sa direksyon ni Wisteria. Walang pag-aalinlangang tinitigan ni Dominic ang babaeng palapit sa kanya, hindi upang kilalanin ang asawang sarili niyang pinatay, kundi upang pagnasaan ang yaman, kapangyarihan, at misteryong bumabalot sa estrangherang nasa kanyang harapan. Ang hangin sa loob ng malawak na bulwagan ay puno ng panginginig ng mga instrumento ng string na lumilikha ng isang kapaligirang tila nasa itaas ng mga ulap. Ang amoy ng sariwang mga bulaklak na kinuha pa mula sa ibang bansa ay naghahalo sa bango ng mga mamahaling alak na iniikot ng mga serbidor sa mga pilak na tray. Ito ang daigdig na pinangarap ni Dominic, isang lugar kung saan ang kapangyarihan ay nasusukat sa kapal ng pitaka at sa kislap ng mga hiya sa leeg. Nagsimula ang subasta para sa isang tanyag na obrang mula sa isang pambansang alagad ng sining. Alam ni Wisteria na matagal nang inaasam ni Dominic ang pinturang ito,
upang patunayan sa lahat na siya ay kabilang na sa tunay na elite. Nang itaas ni Dominic ang kanyang kamay upang mag-alok ng malaking halaga, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki, tila isang hari na nakatitiyak sa kanyang tagumpay. Ngunit bago pa man maibaba ang martilyo ng tagapamahala, isang malamig at matatag na boses ang pumutol sa katahimikan. Itinaas ni Wisteria ang kanyang palad. Nag-aalok ng halagang halos doble sa huling binanggit ni Dominic. Ang lahat ng mata sa loob ng silid ay lumingon sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Si Dominic ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namula sa pagkapahiya, ngunit agad ding napalitan ng isang mapanganib na kuryosidad. Matapos ang subasta, hindi na nagtaka si Wisteria nang makita ang asawa na unti-unting lumalapit sa kanya. Bit-bit ang isang baso ng champagne at ang kanyang pinakamabangong ngiti. "I have to admit, you have an exquisite taste, Miss Monteverde," wika ni Dominic. Ang boses ay may halong pang-akit na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Tess. "Hindi ko akalaing may isang babaeng kasing tapang mo sa negosasyon. You really caught my attention tonight." Halos masuka si Wisteria sa loob ng kanyang sarili. Iyon ang mismong mga salitang ginamit ni Dominic 10 taon na ang nakararaan noong unang beses silang magkita sa isang pagtitipon ng mga negosyante. Ang parehong tono, ang parehong kislap sa mata, isang nakasanayang pambobola na walang laman, kundi panlilin lang. "Money is just a tool, Mr. Valderrama. Ang mahalaga ay kung sino ang may hawak nito." Malamig na tugon ni Wisteria. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng emosyon habang tinititigan ang lalaking pumatay sa kanya. "I like your style. Strong, mysterious, at mukhang alam ang gusto." Muling pambobola ni Dominic habang mas lumalapit. "By the way, I'm Dominic Valderrama. I think we have a lot to talk about, especially when it comes to investments." Dahan-dahang kinuha ni Dominic ang kamay ni Wisteria at dinala ito sa kanyang mga labi para sa isang formal na halik. Sa sandaling dumampi ang init ng bibig ni Dominic sa likod ng kanyang palad, naramdaman ni Wisteria ang isang kuryente ng pagkasuklam na dumaan sa kanyang buong katawan. Ang labi ng asawa ay saktong dumampi sa maliit at maputing marka sa kanyang balat. Ang pilat mula sa tilamsik ng mainit na mantika noong gabing ihanda niya ang huling hapunan nito. Isang hapdi ng nakaraan, ang muling gumising sa kanyang kaluluwa. Ngunit si Dominic ay walang kamalay-malay. Ang tanging nakikita niya ay ang 5 karat na diamanteng suot ng babae, hindi ang marka ng sakripisyong binaliwala niya. Habang nagaganap ang engkwentrong ito, si Joaquin ay dumaan sa gilid ni Dominic, tila isang estrangherong naghahanap ng daan. Sa isang napakabilis at halos hindi mapansing pagkilos, nagkunwari siyang natisod ng bahagya at bumangga sa balikat ng lalaki. Sa loob ng maikling segundong yon, isang maliit na kagamitang pantunton ang maingat na naidikit ni Joaquin sa ilalim ng suot na coat ni Dominic. Isang mahinang tunog ng paghingi ng paumanhin ang lumabas sa bibig ni Joaquin bago ito tuluyang lumayo at mawala sa karamihan. Sa isang sulok ng bulwagan, nakatayo si Bianca habang mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ng pakikipag-usap ni Dominic sa misteryosong babae Anne. May isang bagay na hindi siya mapakali. Ang paraan ng pagtayo ni Dominic, ang paraan ng pagtitig nito. Ito ay mga senyales na pamilyar siya bilang isang kabit. Isang pangamba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa takot na baka may ibang mas makapangyarihan na umagaw sa posisyong pinaghirapan niyang makuha sa pamamagitan ng dugo at pagtataksil. Nang matapos ang gabi, bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Wisteria ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng bag. Isang bagong mensahe ang bumungad sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit alam niyang kay Dominic iyon. "Dinner tomorrow?
I want to show you what a Valderrama partnership truly looks like. I'll pick you up at 8. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wisteria habang pinagmamasdan ang mensahe. Ibinulsa niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang lahat ng matatamis na salitang ito ay itatabi niya bilang mga bala para sa araw na sisirain niya ang bawat pundasyon ng buhay ni Dominic. Ngunit sa ilalim ng kanyang matapang na anyo, isang tanong ang hindi niya maiwasang maisip. Hanggang kailan niya kayang sikmurain ang lapit ng demonyong minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sariling buhay? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Valderrama ay hindi na ang payapang katahimikang dating hatid ni Tess. Ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay tila may namumuong bagyo, mabigat at puno ng hindi binibigkas na hinala. Sa loob ng malawak na silid-tulugan, nakatayo si Bianca sa harap ng nakabukas na aparador ni Tess. Pilit na isinusukat ang isang asul na bestidang yari sa mamahaling sutla. Ngunit gaano man niya hilahin ang tela, hindi ito lapat sa kanyang katawan. Ang damit na idinisenyo para sa dangal at gilas ni Tess ay tila tumatangging pasakop sa isang babaeng pilit lamang kumakapit sa nakaw na karangyaan. Bakit ba hindi magkasya? I'm thinner than her. Inis na bulong ni Bianca sa sarili habang pilit na itinataas ang zipper. Isang malakas na tunog ng napunit na tela ang bumalot sa silid nang tuluyang bumigay ang tahi ng bestida. Nanlumo si Bianca habang tinitingnan ang nasirang kasuotan. Hindi lamang ang damit ang nasisira. Nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng atensyon ni Dominic mula noong gabing bumalik ito galing sa art auction. Sa ibaba, sa loob ng silid kainan, ang kapaligiran ay mas malamig pa sa inihaing pagkain. Nakaupo si Doña Veronica sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Bianca na kakababa pa lamang. Ang matanda ay walang balak itago ang kanyang pagkadisgusto sa babaeng ipinalit ng kanyang anak kay Tess. Para sa kanya, si Bianca ay isang kasangkapan lamang na tapos na ang gamit. Huwag mong subukang isuot ang mga gamit na hindi mo kayang dalhin, Bianca. You look cheap. Walang pakundangan na puna ng matanda bago humigop ng tsaa. At ikaw, Dominic, kailangan nating pag-usapan ang cash flow ng kumpanya. Masyado kang maraming inilalabas na pondo sa mga proyektong wala namang kasiguruhan. Mom, relax. I found a big fish. Miss Monteverde is interested in a joint venture. Kapag nakuha ko ang tiwala niya, hinding-hindi na natin kailangang mag-alala sa pera. Tugon ni Dominic. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita at pagmamadali. Business is a gamble, and I'm about to win big. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang restaurant na tinatanaw ang buong syudad, nakaupo si Wisteria habang hinihintay ang pagdating ni Dominic. Ang bawat paggalaw niya ay may kalkuladong gilas. Nang dumating si Dominic, agad itong humingi ng paumanhin, bit-bit ang isang bungkos ng mga rosas na tila isang tapat na manliligaw. You look stunning tonight, Wisteria, pambungad ni Dominic. Ang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa at ambisyon. Straight to the point, Dominic, I don't like wasting time. Panimula ni Wisteria, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang punyal na nakabalot sa pelus. Ang proyektong inaalok mo ay may potensyal, ngunit kailangan ko ng garantiya. My board members are strict. Hindi sapat ang salita lang. Anything, Wisteria? What do you need? Mabilis na tanong ni Dominic. Tila isang isdang handang kumagat sa pain. I need a solid collateral, something of equal value sa investment na ibibigay ko. Something like the Valderrama Villa. Casual na wika ni Wisteria habang dahan-dahang iniikot ang alak sa kanyang baso. Natigilan si Dominic. Ang mansyon ay ang huling simbolo ng kanyang tagumpay at ang tanging ari-ari ang direktang nasa ilalim pa ng pangalanan ng kanyang ina. Ngunit ang kislap ng bilyon-bilyong pisong investment na ipinapangako ni Wisteria ay masyadong nakasisilaw para tanggihan. That's a big request, mahinang sagot ni Dominic. Ang kanyang utak ay mabilis na nagtatrabaho kung paano mapapaniwala ang kanyang ina. Big risks,
Big rewards, Dominic. If you're not man enough to handle this, then maybe I should find another partner. Hamon ni Wisteria, ang kanyang labi ay gumuhit sa isang mapanuyang ngiti na lalong nagpaalab sa pride ng lalaki. Nang matapos ang hapunan, inihatid ni Dominic si Wisteria sa kanyang sasakyan. Bago ito umalis, hinawakan ni Dominic ang bintana ng sasakyan at bumulong, "I'll make it happen. Just give me a few days." Pag-uwi sa mansyon, sinalubong si Dominic ng isang hysterical na Bianca. Nagseselos ito, natatakot na baka tuluyan na siyang mapalitan. Ngunit ang sagot ni Dominic ay isang malamig na pagtulak at isang masakit na salita. "Stop acting like a wife, Bianca. You're just here because I let you stay. Huwag mong sirain ang plano ko." Sa kalagitnaan ng gabi, nang matiyak ni Dominic na mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng silid ni Doña Veronica. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang susi ng vault na nakatago sa likod ng isang painting ng pamilya. Hindi niya marinig ang sariling paghinga dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inikot ang dial ng vault. Nararamdaman ang bawat pag-angat ng mga bakal na giyar sa loob nito hanggang sa marinig ang isang mahinang pagbukas. Doon, nakita niya ang makakapal na bundle ng pera at ang lumang passbook ng kanyang ina, ang lihim na pondong itinago ni Veronica mula sa mga mata ni Tess noon. Kinuha ni Dominic ang lahat ng ito. Wala siyang pakialam kung ito ang huling sentimo ng kanyang ina. Para sa kanya, ito ang kanyang tiket patungo sa mundo ni Wisteria Monteverde. Hindi alam ni Dominic na sa labas ng silid, sa kadiliman ng pasilyo, may isang pares ng mga mata ang nakakakita sa lahat. At sa kabilang dulo ng linya, sa loob ng isang madilim na kwarto, pinapanood ni Wisteria ang bawat galaw ni Dominic sa pamamagitan ng screen. Ang unang crack sa kanilang huwad na imperyo ay tuluyan na ngang bumuka at ang pagbagsak ay magiging mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Ang bawat pintig ng oras sa loob ng opisina ni Wisteria ay tila isang mabigat na hampas ng maso sa natitirang katinuan ni Dominic. Ang proyekto ay umuusad sa bilis na hindi kayang sabayan ng tuyot na kaban ng Valderrama Realty. Upang mapanatili ang kanyang posisyon sa tabi ng isang reynang kasing-kinang ni Wisteria, kailangang maglabas ni Dominic ng pondong hindi niya pagmamay-ari. Ang mga dokumento ng kumpanya ay unti-unti nang napupuno ng mga butas, mga pekeng transaksyon at mga pautang na may interes na kasing talim ng labaha. Ngunit sa harap ni Wisteria, nananatiling tuwid ang likod ni Dominic. Pilit na itinatago ang katotohanan na ang kanyang imperyo ay gawa lamang sa baraha na handang gumuho sa isang ihip ng hangin. Isang hapon, nagpasya si Wisteria na tanggapin ang imbitasyon ni Dominic na bisitahin ang kanyang mansyon para sa isang merienda. Habang humihinto ang kanyang sasakyan sa harap ng gate na siya mismo ang nagdisenyo, naramdaman ni Wisteria ang isang malamig na kurot sa kanyang puso. Ang bahay na binuo niya sa pamamagitan ng pagmamahal ay mistulang isang libingan ng mga alaala na ngayon ay pinamumugaran ng mga buwaya. Sinalubong siya ni Doña Veronica sa pintuan ng may malapad at plastik na ngiti. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na alahas, pilit na nagpapahanga sa babaeng inaakala niyang magiging susi sa kanilang higit pang yaman. "It is an honor to have you here, Miss Monteverde. Pasok ka, don't be shy." Ang bahay na ito ay simbolo ng tagumpay ng pamilya Valderrama. Pagmamalaki ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Napaka-impresibo ng inyong tahanan, Doña Veronica. Kitang-kita ang dedikasyon sa bawat sulok." Tugon ni Wisteria. Ang boses ay puno ng mapait na sarkasmo na hindi nakuha ng matanda. Inihain ang tsaa sa isang set ng porselana na may pinturang asul at ginto. Natigilan si Wisteria nang makilala ang mga gamit na iyon. Iyon ang heirloom tea set ng kanyang yumaong ina. Ang tanging bagay na itinatangi niya. Ngayon, ang mga daliri ni Doña Veronica
ay walang pakundangan na humahawak sa mga ito. Tila ba sa kanya ang mga ito mula pa sa simula. Habang sumisipsip ng tsaa, lumapit si Bianca na nakasuot ng isang bestidang masyadong maikli at masyadong makulay para sa okasyon. Pilit siyang sumisingit sa usapan. Halatang nagpapansin kay Dominic na nakaupo sa tabi ni Wisteria. You know, Miss Monteverde, Dominic and I have been through so much. Ako ang kasama niya noong mga panahong hirap na hirap siya dahil sa trahedya sa dati niyang asawa. Ani Bianca, ang boses ay puno ng pagpapakitang tao. Tiningnan ni Wisteria si Bianca mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila humuhubad sa lahat ng kapalaran ng babae. I see. Interesting. You know, Bianca, may mga bagay sa mundong ito na akala natin ay atin na dahil hawak na natin. Pero sa huli, ang mga replika ay nananatiling replika lang. No matter how much you polish a piece of glass, it will never be a diamond. Mahinahong wika ni Wisteria. Minsan, ang mga taong pilit na pumapalit sa posisyon ng iba ay nakakalimutan na ang pundasyon ay hindi para sa kanila. Ang damit na suot mo, halimbawa, parang hindi hiyang sa balat mo. Namutla si Bianca sa harap ng lahat. Ang mga salita ni Wisteria ay tila mga pinong karayom na tumatagos sa kanyang balat. Hindi siya makasagot dahil ang awtoridad sa boses ng bisita ay nakakadurog ng loob. Si Doña Veronica naman ay nanatiling tahimik, abala sa paglilingkod ng tsa kay Wisteria. Hindi na mamalaya na siya. Ang dating mapangaping biyenan ay ngayon ay mistulang katulong na naglilingkod sa babaeng dati niyang minaliit. Nang lumalim ang gabi at makaalis na ang mga kasambahay, naiwan si Dominic at Wisteria sa balkonahe. Ang hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Nakailang baso na ng matapang na alak si Dominic at ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng bumagsak. Ang kanyang dila ay naging maluwag at ang kanyang lihim na puot ay unti-unting lumalabas. You know, Wisteria, people think I'm lucky because of my late wife's wealth. Bulong ni Dominic, ang boses ay puno ng pait. But they don't understand how it felt to live under her shadow. Tess was a fool. Akala niya, sapat na ang pag-ibig at pag-aalaga. She was so weak, so predictable. Gabi-gabi akong nakikipagplastikan sa kanya habang ang nasa isip ko ay kung paano ko kukunin ang lahat ng sa kanya. She deserved what happened to her. Isang tangang babae na namatay sa sarili niyang katangahan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dominic bago niya itunog ang kanyang baso sa mesa. Hindi niya napansin na sa ilalim ng suot na singsing ni Wisteria, isang maliit na pulang ilaw ang patuloy na kumukurap. Tahimik na itinatala ang bawat kataga ng kanyang kabuktutan. Nanatiling nakatingin si Wisteria sa malayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa palad. Ang bawat salita ni Dominic ay tila isang muling pagtulak sa kanya sa bangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mahuhulog. Is that so, Dominic? Poor Tess. Mahinang bulong ni Wisteria, ang kanyang tinig ay malamig pa sa gabi. But remember, sometimes the ghosts of the past have a way of coming back to collect what is rightfully theirs. Natigilan si Dominic at tiningnan ang mga mata ni Wisteria. Sa isang saglit, ang kalasingan niya ay tila nawala nang makita niya ang isang pamilyar na kislap sa mga mata ng babae. Isang kislap na huling nakita niya sa gitna ng unos sa itaas ng bangin. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod na hindi niya maipaliwanag. Ang gabi ay balot ng isang malapot na katahimikan sa loob ng isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan, kung saan ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Sa gitna ng madilim na silid, sa ilalim ng isang bumbilyang kumukurap-kurap, nakaupo si Mr. Santos, ang matandang ketuan trong ng Valderrama Realty na sa loob ng maraming taon ay naging kanang kamay ni Dominic sa mga ilegal na gawain. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang gusot na panyo.
Dahan-dahang lumabas si Wisteria mula sa anino. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Inilapag ni Joaquin sa harap ng matanda ang isang makapal na folder. Ang bigat ng mga dokumento nang tumama ang mga ito sa kahoy na mesa ay sapat na upang panghinaan ng tuhod ang sinuman. I know everything, Mr. Santos. Ang bawat sentimong kinuha ni Dominic, ang bawat pirma ni Tess na pilit mong ginaya sa loob ng 3 taon. Lahat ay nandito. Malamig na simula ni Wisteria. Ang boses ay kasing talim ng labaha. Pumili ka. Mabulok sa kulungan kasama ni Dominic o maging saksi ko upang iligtas ang sarili mo. Maawa kayo, Miss Monteverde. Napilitan lang ako. Dominic threatened me. Panginginig na sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay paos at puno ng takot. Hindi awa ang kailangan mo ngayon, kundi katotohanan. Tugon ni Wisteria habang dahan-dahang binubuksan ng folder, ipinapakita ang mga peking dokumento na naging dahilan ng pagdurusa ni Tess. Habang nangyayari ito, sa kabilang dulo ng syudad, si Dominic ay parang isang hayop na nakakulong sa loob ng kanyang opisina. Ang lahat ng telepono ay hindi tumitigil sa pag-ilaw, ngunit wala siyang lakas na sagutin ang mga ito. Ang mga bangko ay nagsisimula ng magpadala ng mga formal na liham ng paunawa para sa pagsamsam ng kanyang mga ari-arian. Ang bawat segundo ay tila isang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Ang kanyang huling pag-asa ay ang bilyon-bilyong pisong pautang na ipinangako ni Wisteria. Kinabukasan, nagmadaling pumunta si Dominic sa opisina ni Wisteria. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makisig na negosyante. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog at ang kanyang suot na polo ay gusot na. Wisteria, kailangan ko na ang pondo. The banks are closing in. I need that loan today. Desperadong pakiusap ni Dominic habang nakatayo sa harap ng malawak na mesa ni Wisteria. Business is business, Dominic. Handa na ang kontrata. Ngunit tulad ng usapan natin, ang kapalit nito ay ang kabuuang kontrol ng Valderrama Group. It's a total buyout disguised as a loan, wika ni Wisteria habang inilalabas ang isang makapal na bundle ng mga papeles. Dahil sa matinding pagmamadali at takot na mawalan ng lahat, hindi na binasa ni Dominic ang bawat detalye ng kontrata. Kinuha niya ang kanyang mamahaling ballpen at dahan-dahang inilapit ang dulo nito sa papel. Ngunit sa isang sandali, natigilan siya. Sa gitna ng mga legal na katagan ng dokumento, may isang bahagi na sulat kamay. Ang paraan ng pagkurba ng mga letra, ang diin ng tinta sa bawat titik. Ito ay isang pamilyar na estilo na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang paraan ng pagsulat ni Tess. Isang butil ng malamig na pawis ang gumulong mula sa kanyang sentido at pumatak sa ibabaw ng papel na nag-iwan ng isang basang marka sa tabi ng kanyang lagda. Tumingala siya kay Wisteria, may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit si Wisteria ay nanatiling nakatitig sa kanya nang walang kukurap-kurap. Ang mukha ay tila isang estatwa ng yelo. Is there a problem, Dominic? Or should I call off the deal? Hamon ni Wisteria, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Nilunok ni Dominic ang kanyang takot. Ang ingay ng kanyang sariling konsensya ay natalo ng ingay ng kanyang kasakiman. Mariin niyang isinulat ang kanyang pangalan sa huling pahina. Ang tunog ng paggasgas ng ballpen sa papel ay tila isang huling hininga. Nang mabitawan ni Dominic ang ballpen, dahan-dahang inabot ni Wisteria ang dokumento at maingat itong itinago. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Wisteria ang isang maliit na bagay at marahan itong inilapag sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ni Dominic. Ito ay ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang singsing na puno ng dugo at putik noong gabing iyon sa bangin, na ngayon ay malinis at nagniningning sa ilalim ng liwanag ng opisina. You forgot something, Dominic.
Handa ka na bang bayaran ang lahat ng utang mo? Ang kulay sa mukha ni Dominic ay tuluyang naglaho, na tila ba nakakita siya ng isang multo sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw. Ang lamig na kanyang naramdaman ay hindi nagmumula sa aircon ng silid, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang sariling mabulok na kaluluwa. Ang kapaligiran sa loob ng mansyon ng mga Valderrama ay tila isang sumabog na bulkan na nag-iwan ng abo at usok sa bawat sulok. Ang hangin ay mabigat, puno ng alikabok, mula sa mga kagamitang padaskol na inilipat at kinalap. Sa loob ng kanyang pribadong silid, nakatayo si Doña Veronica sa harap ng kanyang nakabukas na vault. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang makita ang kawalan sa loob nito. Ang mga bundle ng pera, ang mga alahas na itinago niya sa loob ng ilang dekada, at ang mga titulo ng lupa na inakala niyang magliligtas sa kanya. Lahat ay naglaho na parang bula. Isang matulis na hapdi ang gumuhit sa kanyang lalamunan habang pilit siyang humihinga. Ang kanyang boses ay hindi lumabas, kundi isang mahinang panginginig lamang ng kanyang mga labi. Sa kabilang silid, abala si Bianca sa paghahalughog sa kanyang mga aparador. Walang pakundangan niyang itinapon ang mga mamahaling damit sa sahig. Hinahanap ang bawat piraso ng alahas na maaari niyang itago sa loob ng kanyang maliit na maleta. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang mukha. Sinisira ang kanyang makapal na makeup. "Dom, we need to leave na. Wala na tayong makukuha dito. The banks are everywhere." Sigaw ni Bianca nang makita si Dominic na nakasandal sa pinto. Ang mga mata nito ay walang buhay at nakatitig sa kawalan. "Iniwan mo na ba ako, Bianca? O ang pera ko lang ang hinahanap mo?" Mahinang tanong ni Dominic. Ang boses ay puno ng mapait na pagtanggap sa katotohanan. "Dominic, don't be stupid. Practical lang ako. You messed up everything. Akala ko ba kontrolado mo si Wisteria? Look what happened." Bulyaw ni Bianca habang pilit na isinasara ang kanyang maleta. Ang tunog ng pagkakasira ng zipper ay tila isang huling hantungan ng kanilang relasyon. Ang pag-ibig na ipinangako nila sa isa't isa sa gitna ng pagtataksil ay nahubaran na ng lahat ng palamuti na nag-iwan lamang ng hubad at pangit na katotohanan ng kasakiman. Milya-milya ang layo mula sa kaguluhang iyon, sa pinakamataas na palapag ng isang gusaling yari sa salamin. Nakatayo si Tess kasama si Joaquin. Ang hangin sa rooftop ay malamig at malinis, malayo sa polusyon ng moralidad na iniwan niya sa mansyon. Nakatingin si Tess sa ibaba, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituing nagniningning sa gitna ng madilim na gabi. Ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig sa galit. Isang kakaibang uri ng katahimikan ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Isang katahimikan na hindi dala ng kahinaan, kundi ng isang hustisyang malapit ng makamit. Naramdaman na niya ang bigat ng isang makapal na coat na ipinatong ni Joaquin sa kanyang mga balikat. Ang init nito ay banayad at totoo. Isang proteksyon laban sa lamig ng gabi na hindi kailanman naibigay ni Dominic. "Malapit na, Tess. Ang lahat ng kinuha nila ay dahan-dahan nang bumabalik sa iyo." Mahinahong wika ni Joaquin. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader sa likuran ni Tess. "Hindi lang ang pera ang mahalaga, Joaquin. Ang mahalaga ay ang katotohanan na hindi na nila ako kayang saktan muli." Tugon ni Tess. Ang kanyang tinig ay may lalim ng isang karagatang natapos na ang unos. "Sa loob ng maraming taon, inakala ko na ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal. But I was wrong. Ang pagmamahal ay hindi dapat pumatay sa iyo." Huminga ng malalim si Tess, nilalanghap ang amoy ng kalayaan. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa tela ng coat ni Joaquin. Nararamdaman ang bawat hibla nito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa dilim. Ang gabi ay naging kakampi niya sa paghahanda para sa huling yugto ng kanyang plano. Biglang naputol ang katahimikan ng gabi nang ang mga asul at pulang liwanag ay nagsimulang gumuhit sa mga dingding ng mga gusali sa paligid ng mansyon ng mga Valderrama.
Ang mga ilaw na yon ay mabilis na umiikot, nagbibigay ng isang nakakahilong kulay sa madilim na pasilyo ng tahanan. Ang tunog ng mga sasakyang mabilis na humihinto sa harap ng gate ay tila isang hudyat ng wakas. Sa loob ng mansyon, napatayo si Dominic nang makita ang refleksyon ng mga ilaw ng awtoridad sa salamin ng kanyang bintana. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Alam niya na ang bawat hakbang ng mga bota na papalapit sa kanyang pintuan ay dala ng babaeng inakala niyang matagal na niyang nabaon sa ilalim ng lupa. Ang gabi ng pagbabayad ay dumating na at wala nang matatakbuhan ng sino mang nagtangka sa kanyang buhay. Ang hangin sa loob ng malawak na ballroom ng isang sikat na hotel ay mabigat at puno ng tensyon, tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit ng pagkaka-adjust at anumang sandali ay nakahandang maputol. Ang lahat ng mga mata ng mga shareholder at board member ay nakatuon sa unahan, kung saan nakatayo si Dominic sa likod ng isang makinang na podium. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa gilid ng kahoy, sapat na upang mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa kabila ng kanyang mamahaling suit, ang pawis sa kanyang noo ay hindi mapigilan sa pagdaloy, isang tahimik na saksi sa kanyang lumalalang desperasyon. Ladies and gentlemen, today marks a new chapter for the Valderrama Group. With the investment from Miss Wisteria Monteverde, we will regain our status as the leader in real estate, wika ni Dominic. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag sa harap ng nagkikislapang mga lente ng mga kamera. Eksaktong sa huling salita ni Dominic, ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng ingay ng pag-uusap ay biglang napawi, na pinalitan ng isang mabigat na katahimikan. Pumasok si Wisteria, suot ang isang kulay abong bestida na tila baluti ng isang mandirigma. Ang bawat hakbang niya ay may dalang awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga takong sa matigas na sahig ay tila isang hatol na dahan-dahang binibigkas sa bawat segundong lumilipas. Umakyat siya sa entablado, tumayo sa tabi ni Dominic na parang isang anghel ng kamatayan. Sa halip na kunin ang ballpen upang pirmahan ang dokumento, humarap siya sa karamihan. Ang liwanag mula sa mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha, ngunit hindi man lang siya kumurap. I have a confession to make. Panimula ni Wisteria, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. The investment you are waiting for is not a lifeline. It is a retrieval of stolen properties. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng silid. Ang mga shareholder ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga muka ay puno ng kalituhan. Sa gitna ng gulo, kumuha si Wisteria ng isang puting tela mula sa kanyang bag. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, pinunasan niya ang makapal na makeup sa kanyang kaliwang pulso at sa gilid ng kanyang leeg. Isang mahaba at maputlang peklat ang lumitaw, isang permanenteng marka ng marahas na pagbagsak at ng isang gabing puno ng kataksilan. I am Wisteria Valderrama, and I am not dead. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga lente ng kamera upang makita ng buong mundo. Ang lalaking nasa tabi ko ay hindi ang tagapagligtas ng kumpanyang ito. Siya ang taong nagtangka sa buhay ko upang nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Kasabay ng kanyang pahayag, ang mga pinto sa likuran ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, isang pangkat ng mga opisyal na nakauniforme ang pumasok, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Hawak nila ang mga dokumentong may tatak ng korte, mga warrant para sa pag-aresto dahil sa malaking panloloko, pagnanakaw ng pondo, at ang pinakamabigat sa lahat, frustrated murder. Ang lahat ng lakas sa mga binti ni Dominic ay tila biglang naglaho. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa carpet ay tuyot at walang buhay habang siya ay lumuhod sa harap ng lahat.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhay lamang upang saksihan ang sariling paghuhukom. Sa gilid ng entablado, nakita ni Tess si Doña Veronica na pilit na tumatakas, ngunit agad itong naharang ng mga awtoridad. Si Bianca naman ay nagsimulang magsisigaw. Isinisisi ang lahat kay Dominic habang pilit na kumakawala sa mga kamay ng mga pulis. Ang lahat ng kanilang itinayong imperyo sa ibabaw ng kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tumayo si Tess sa itaas ng entablado. Tinitingnan ng kanyang asawa na ngayon ay nakaposas na at hinihila palayo. Wala siyang naramdamang kagalakan sa kanyang dibdib, kundi isang malalim at malinis na uri ng kapayapaan. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 1 taon ay unti-unting lumilipad. Iniiwan siyang magaan at malaya. "Your time is up, Dominic." Mahinang bulong ni Tess, sapat lamang upang marinig ng lalaking dati niyang minahal. "Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat luhang pumatak sa akin, tapos na ang bayaran." Nang mailabas na ang mga salarin sa bulwagan, naiwan si Tess sa gitna ng entablado. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-ilaw, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay hindi na mga bala ng kataksilan, kundi mga saksi ng kanyang muling pagsilang. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa bakanting upuan kung saan dapat ay nakaupo si Joaquin. Sapat na ba ang hustisyang ito upang hilumin ang lahat ng sugat na nakatago sa ilalim ng kanyang balat? Ang sikat ng araw ay hindi na nakakapasok sa loob ng malamig at madilim na selda kung saan nakapiit si Dominic. Ang amoy ng lumang semento at matapang na kemikal na panlinis ay dumidikit sa kanyang balat. Isang matinding kabaligtaran sa halimuyak ng mga mamahaling pabango na dati niyang ginagamit. Nakaupo siya sa isang matigas na kahoy na bangko. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod na nanginginig pa rin. Ang kanyang suot na kulay kahel na uniforme ay tila isang balat na hindi niya matanggap, isang permanenteng marka ng kanyang pagbagsak mula sa kaitaasan. Sa labas ng rehas, ang balita tungkol sa pagbawi ni Tess sa kanyang imperyo ay naging pangunahing paksa sa bawat sulok ng bansa. Ang mansyon ng mga Valderrama, ang simbolong itinayo ni Tess sa pamamagitan ng kanyang pawis, ay muling nabawi ng korte. Nasaksihan ng buong mundo sa pamamagitan ng mga screen ng kanilang mga telepono ang pagkaladkad kay Doña Veronica palabas ng gate. Ang matanda ay gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mamahaling alahas ay isa-isang hinubad ng mga awtoridad bilang bahagi ng pagsamsam sa mga nakaw na yaman. Wala siyang magawa, kundi ang gumaod sa gitna ng mga mamamahayag na kumukuha ng bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang mga sigaw tungkol sa utang na loob ay nilamon ng ingay ng mga taong nanonood at humuhusga sa kanya. Si Bianca naman, sa kanyang desperasyong makatakas, ay tuluyan ng tinalikuran si Dominic. Sa loob ng silid interogasyon, ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang pako sa krus ni Dominic. Ang dating pag-ibig na ipinagmamalaki niya ay naging isang maruming negosyo na pilit niyang ipinapasa sa iba upang iligtas ang sarili. Isang araw, bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng dalawahan. Pumasok si Tess, hindi bilang Wisteria Monteverde, kundi bilang ang babaeng dating nagmahal kay Dominic. Ang kanyang bawat hakbang ay tahimik. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay banayad, ngunit puno ng katiyakan. Tumigil siya sa harap ng salamin na naghihiwalay sa kanila. Nang iangat ni Dominic ang kanyang ulo, nakita niya ang isang mukha na hindi na niya kilala. Wala na ang takot, wala na ang lungkot. Ang tanging nakikita niya sa mga mata ni Tess ay isang malalim at nakakangilong kawalan. Inilapag ni Tess ang isang lalagyan ng pagkain sa ibabaw ng mesa sa harap ni Dominic. "Ano to? Are you here to gloat, Tess?" Paos na tanong ni Dominic. Ang kanyang boses ay may halong pait at panginginig. "I brought you something, Dominic.
The same meal I cooked a year ago. The one you said was your favorite. Mahinahong sagot ni Tess. Dahan-dahang binuksan ni Tess ang takip ng lalagyan. Isang amoy ng kaldereta ang kumalat sa loob ng maliit na silid. Ngunit ang amoy na ito ay hindi na ang masarap na halimuyak ng bagong lutong pagkain. Dahil sa tagal ng panahon na itinago ito ni Tess bilang isang paalala, ang amoy ay naging maasim, sira, at nakakasuka. Isang perpektong simbolo ng kanilang pagsasama na matagal nang nabulok sa ilalim ng mga kasinungalingan. Tiningnan ni Dominic ang loob ng lalagyan. Ang mga karne ay naging itim at tuyo. Ang sarsa ay naging isang malapot at madilim na likido. Isang matinding pagduwal ang naramdaman ni Dominic sa kanyang lalamunan. Hindi lamang ang pagkain ang sira. Ang buong buhay niya ay tila nakalagay sa loob ng kahon na yon. I wanted you to see what you did to us, Dom. Pinakain kita ng pagmamahal, pero pinili mong ubusin ang lahat hanggang sa wala nang matira kundi ang baho ng kataksilan mo. Wika ni Tess. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malinis na pagtanggap. Ubusin mo yan sa isipan mo gabi-gabi habang nakakulong ka rito. Lasahan mo ang bawat piraso ng kasamaang ginawa mo. Tumayo si Tess at hindi na lumingon pa. Habang naglalakad siya palabas ng gusali ng bilangguan, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na dumadampi sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtanggal ng mga kadena sa kanyang paa. Ang tunog ng pagsasara ng malaking bakal na pinto sa kanyang likuran ay hindi nagdala ng lungkot, kundi isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Lumingon siya sa langit, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalinhawaan. Ang mundo sa labas ay malawak, maliwanag, at handa nang tanggapin ang isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang hukay. Ang serye ng mga trahedya ay natapos na, at ang tanging natitira ay ang mahaba at payapang kalsada patungo sa kanyang muling pagkabuo. Isang taon ang matulin na dumaan, tila isang agos ng malinis na tubig na unti-unting naghugas sa mga huling bakas ng putik at pait mula sa nakaraan. Ang mansyon ng mga Valderrama, na dati ay naging saksi sa mga lihim na bulong ng pagtataksil at sakim na ambisyon, ay binuksan na ang mga pintuan para sa isang bagong layunin. Sa itaas ng arko ng gate, ang pangalang The Wisteria Foundation ay nakaukit ng may dangal sa pilak na plaka, isang kanlungan para sa mga kababaihang natutong bumangon mula sa pagkakalugmok sa loob ng sarili nilang mga tahanan. Sa loob ng malawak na hardin, ang sikat ng araw ay banayad na dumadampi sa mga talulot ng mga asul at lila na hydrangea na maingat na itinanim ni Tess. Ang hangin ay hindi na amoy usok ng insenso ni Doña Veronica o matapang na pabango ni Dominic. Pinalitan ito ng sariwang halimuyak ng basapang damo at ang tamis ng mga namumukadkad na bulaklak. Nakatayo si Tess sa gitna ng hardin. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng mahinang ihip ng hangin. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang bigat ng 1,000 katanungan. Ang kanyang mukha ay may dalang kapayapaan na tila isang lawa matapos ang isang malakas na unos. Mula sa malayo, ang balita tungkol sa mga nagkasala ay nagsisilbing paalala ng katarungan ng tadhana. Si Dominic ay tuluyan ng nilamon ng dilim sa loob ng kanyang selda. Ang kanyang isipan ay bumigay sa bigat ng sarili niyang mga multo. Si Doña Veronica naman ay madalas makita sa mga kalsada ng Maynila, isang matandang gusgusin na pilit na nagmamalaki ng isang titulong. Wala nang nakakaalala, namamalimos ng pansin sa mga taong hindi man lang siya tinitingnan. Si Bianca naman ay nagtatrabaho bilang isang hamak na tagalinis upang bayaran ang mga utang na iniwan sa kanya ng kanyang ambisyon. Ang bawat isa sa kanila ay nakakulong sa sarili nilang impyerno, habang si Tess ay malayang humihinga sa ilalim ng asul na langit. Masyado kang malalim mag-isip, Tess. Baka makalimutan mong kailangang ilipat ang mga ito sa loob bago ang ulan.
Isang malalim at pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit si Joaquin, ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng graba ay banayad at puno ng pag-iingat. Hindi siya lumapit bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang na handang sumabay sa bawat hakbang ni Tess. Huminto siya sa tabi ng babae at dahan-dahang kinuha ang gunting sa paghahalaman mula sa mga kamay ni Tess. Bago niya ito ibaba, banayad niyang hinawakan ang kamay ni Tess. Sinusuri kung may anumang gasgas mula sa mga tinik ng halaman. I'm more than okay, Joaquin. Tinitingnan ko lang kung gaano kabilis lumago ang mga ito. Tugon ni Tess, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa lalaking nanatili sa tabi niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Everything takes time to heal, Tess. But look at you now. You're blooming more than these flowers. Mahinahong wika ni Joaquin. Ang kanyang tinig ay may init na hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita. Nanatili silang nakatayo sa gitna ng hardin. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagkadaop. Walang matitinding pangako ng kasal. Walang madulang deklarasyon ng pag-ibig. Ang tanging naroon ay ang init ng balat sa balat, ang tiwala na hindi na kailangan pang bigkasin, at ang respeto na binuo sa gitna ng apoy ng pagsubok. Ang kamay ni Tess, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay matatag na nakahawak sa kamay ng lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa pagsasakripisyo ng sarili, kundi sa pagprotekta sa dignidad ng isa't isa. Sa huling pagkakataon, lumingon si Tess sa mansyong nasa kanyang likuran. Nakita niya ang mga anino ng nakaraan na unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Naunawaan na niya ang pinakamahalagang aral na ang isang babae ay maaaring itulak sa pinakamalalim na bangin, maaari siyang talikuran ng mundo, at maaari siyang iwan ng duguan at wasak. Ngunit kung pananatilihin niya ang kanyang talino at ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, hindi lamang siya mabubuhay. Siya ay muling babangon na mas matatag, mas maningning, at mas malaya. Huminga ng malalim si Tess, nilalanghap ang amoy ng kanyang bagong simula. Ang pag-ibig ay hindi na isang tanikala, kundi isang malayang pagpili. At sa piling ni Joaquin, sa ilalim ng langit na wala nang itinatagong unos, alam ni Tess na ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging mga pilat na sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Ang serye ng kanyang sakit ay natapos na, at ang kabanata ng kanyang kaligayahan ay nagsisimula pa lamang isulat sa bawat payapang pintig ng kanyang puso.